Plastic. Pwede to. Hello, itong sticker eh. Nawawala. Good evening. Good evening, sis. Ka na po, Pastor. Dinig ako, sis. Nawawala Yes, signal ko, Lord. yes po. Thank you, Lord. Sige. Mami Ading, hello. Are you there po? Yes. Oh, praise God, Mami ah. Sige. Mga kapatid, ano tayo? Mag-pray na po tayo, Mami Ading. Thank you, Lord. Yes, thank you Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon at binigay mo naman sa amin ang araw na ito upang makapag-aral ng mga bagay na dapat naming matutunan dito sa life management na itinalaga mo sa amin. Salamat po sa mga kapatid na tumugon sa iyong panawagan. Salamat sa kanilang mga buhay na patuloy mong binabago, patuloy na lumalalim sa kanilang mga gawain, sa pananampalataya at relasyon sa iyo. Salamat din po sa mga manggagawang ito na pinili mo pang manguna sa kongregasyon, maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Maraming salamat sa kanilang mga buhay na inilalaan, Panginoon, ang kanilang mga oras upang matuto ang mga kasamahan at mga members ng iyong simbahan. Salamat po sa pag-aaral na aming gagawin. Ikaw po ang patuloy na manguna sa pamamagitan ng manggagawa na itinalaga mo upang siya magturo sa amin. Sa oras na ito, tinataas namin ang aming internet connection na maging maayos hanggang sa matapos po ang aming pag-aaral. At gayon din yung mga kasamahan na hindi pa po nakakapasok sa oras na ito, ipaalala mo sa kanila, Panginoon, ang aming pag-aaral na ito. At nang sila ay patuloy na matuto din at maintindihan ang mga bagay na kanilang gagampanan sa ministry po, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay patuloy namin itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malinaw na po. Yes po, readable. Lilipat ako. Andiyan si Sis Nobi. Sis, mag-view muna po tayo. Lumilipat. Ano ba, Pastor? Hello? Teka po. Evening po, mga kapatid. Malinaw din po ako. Yes, loud and clear. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid. Magkaroon muna tayo ng review po, ng nakaraan po. Dito na po tayo sa Roman numeral number 4. Sa mga manual po natin, mga kapatid, how does goal setting relate to the will of God? Yan, sabi po dito, so kailangan po natin pag-aralan ito po dahil kalooban ng Diyos sa atin, ito'y konektado. 3 weeks ago po yung pinag-aralan po natin sa purpose, goal, at achievement. So yung purpose, ano ba yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. At para ma-achieve po natin yung purpose na yun, kailangan po natin mag-set ng goals. Kaya letter A, sabi dito, goals can be affected by some or all of the following. Ayun, some of the following. And ito po nangyayari talaga to eh. Kumbaga, may mga gusto tayong mga gawin pero may mga pinapagawa si Lord sa atin. No, gusto natin mag-grow intentionally. Na Lord, ayoko ng parehong testimony lang last year. Gusto naman ng kumbaga pareho pa rin yung result at mga ginagawa natin. So para kailangan natin mag-set ng goals at sabi nga dito sa goal setting natin naapektuhan yung iba't ibang bagay. Kagaya na lang, di ba, na kailangan naging maingat tayo pagdating sa friends. Ayan, kapag halimbawa tayo gusto natin na mag-serve pa kay Lord, pero may mga friends tayo, di ba, na hindi naman, kumbaga, hindi pa ganun. Katulad sa'yo na gusto mo pa maglingkod kay Lord sa church. Pero siya, uwing-uwi na, yung ganun. So, ikaw ay naapektuhan. Ngayon, kailangan mong pumili, di ba, sino bang uunahin mo? Kumbaga, kaibigan mo ba o pagsiserve kay Lord. So, gano'n din sa family natin. Meron din iba't ibang goal setting ang bawat isa. Kaya talagang napakahalaga na makita natin kung ano ba yung naging dahilan kung bakit minsan di natin nagagawa ang pinapagawa ni Lord sa atin. Number 3 naman, sabi dito, circumstances. Ayun po mga kapatid. Yan. Tapos number 4, personal needs natin, yung mga trabaho, gawain sa bahay, paglalaba, yung mga gusto nating puntahan. Yun, di naman masama yun, pero tandaan natin kapag may goal tayo, yung gusto ma-achieve, kailangan natin maging maingat. Then, ayun, culture, culture, number 1 din yan. Lalo na sa ating kulturang Pilipino, may mga mindset tayo na pwede na yan, okay na yan. So, minsan, di ba, hindi nasusunod ang oras yung Filipino time. So, nakaka-apekto din yan sa atin sa pag-set natin ng goal, tsaka sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Letter B, goals must be submitted to God
and in harmony with purpose for our lives. So, ayun po ang harmony, hindi ibig sabihin pare-pareho. Sa music, hindi naman lahat ng instrumento ay gitara. May drums, may keyboard, may bass. So, pero lahat, kapag lahat ay in harmony, gumaganda ang tunog. So, ganun din po sa atin. Hindi lang po sapat na magpasakop tayo sa Diyos. Kailangan ipasakop din natin sa Panginoon mga gusto natin sa buhay. Kaya yung tanongin natin si Lord, kung inline ba yung ginagawa natin, in harmony ba ito sa purpose ng Diyos sa buhay natin. And letter C, sabi dito, goal setting before the Lord is more goal discernment. So, ano pa ibig sabihin nito? Kapag pinasakop po natin sa Diyos ang ating mga goals, mga gusto nating marating, mga gusto nating ma-achieve, long term man o short term, kapag sinuko po natin yun, lahat sa Kanya, ang bunga nito ay sa ating buhay ay discernment. So nagkakaroon po tayo ng discernment o kakayahang malaman kung alin ba yung tama at mali. So nalalaman natin kung ano ba dapat nating gawin at hindi dapat gawin. So yun, and sabi nga po dito, ayun, last week tinanong po tayo, no? Katulad nung nagkaroon tayo ng prayer and fasting, kumbaga, naging malinaw na sa atin kung ano ba yung dapat nating gawin, dapat bawasan, dapat nating alisin kasi napaka mahabagin yung Panginoon, di ba? Meron lang siya mga bagay na inaalalabi nga ng mga kapatid natin, inalis yung pagpupuyat, panunood ng TV. Iyon, wala naman din masama, no? Pero dapat hindi talaga babad. Pag sa cellphone, social media, sobrang kahit sa pagkain din, no? Sabi ng mga kapatid natin, kailangan bawasan. So, kailangan isuko po natin yung goals natin, no? Kumbaga, bibigyan tayo natin Panginoon ng discernment. Letter B, when God's goals are discerned and set, God will cooperate with us in enriching those goals. So, sabi nga po doon, ito yung dapat ipag-pray natin sa buhay natin. Kapag alam mo na, na-discern mo na at naset mo na yung goals mo, puso mo, sa isip mo, priorities mo, at sinabi mo, Lord, ayusin mo yung ayusin ko ng goals ko, ayusin ko yung priorities ko. So, syempre, ang ating Panginoon, He will cooperate with us. Sabi nasa natin sa Philippians 2:13, kasi si Lord kumikilos yan sa atin upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So, ibig sabihin, kumikilos si Lord sa atin para magkaroon tayo ng desire sa kanyang kalooban at ibibigay yun ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lakas, no power to do His will. Kaya yun ang ipagpe-pray natin. At ganun din kapag letter E, and goals can actually become statements of faith regarding what we believe to be God's will for our lives. So ito yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. No? Kapag naset na yung goals at nalaman na natin kung ano dapat nating gawin, ano ba yung hindi natin dapat gawin, magiging statements of faith na ang mga goals natin regarding what we believe to be God's will for our lives. Halimbawa, sinasabi mo sa sarili, ito ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Ito yung pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. At dahil naniniwala ka, ina-apply mo na ito sa buhay mo, diba? Nagiging principle na ito. Kumbaga nabubuhay ka na doon sa tawag ng Diyos, hindi sa sitwasyon, kundi talaga sa kanyang kalooban. So letter A, this statements of faith can become our faith confession as we walk out our destiny. Kasi kapag meron ka na talaga yung statement of faith, nagiging faith confession muna ito. Diba? So abang, ibig sabihin halimbawa, lagi mo na siyang ginagawa. Kasi ito na yung pinapaniwalaan mo, ito yung sinasabi mo, ito na yung palagi mong kinukwento. So halimbawa na lang, sa physical goal naman, ang goal niya ngayong taon, maging healthy. Yung ginawa, nag-join siya ng run, nagda-diet, diba? Kumbaga, naglalakad. So, halimbawa, natin kausapin yung mga tita-tita natin, diba? Ano ba yung mga kinukwento nila? Mga sakit ng likod, yung mga, ano ba yung mga magandang pang-alis, mga gamot, pang-rayuma, diba? Saan ba nakakabili ng mga ganito? Kumbaga, kung yun ang naging confession nila, yun din nagiging walk ng buhay nila. So, ganun din sa atin. Hindi man ibig sabihin na, kumbaga, puro na lang tayo na meeting na lang sa buhay, sa church. Sa lahat na ginagawa natin, yun ang nagiging state. Wait lang po, ubo ako. Wait lang, ubo ako. Wait lang po, yun. Ayun po, kung saan mo po... Mag-water ka muna, sis. Wait lang. Commercial. Naririnig po. Oo. Sorry po. Ayun po. Ayun. Kapag nagiging statement of faith na po yun, so ang point po dito, kapag nalaman na po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, pinasakop na natin sa kanyang goals natin, ayun, binibigyan tayo ng discernment, tapos dapat i-target natin sa buhay natin. Ayun, kapag... Thank you, Lord. Kung ano yung, alimbawa, i-statement of faith natin, ito yung kinukwento natin, ito yung nagiging, kumbawa, conversation natin, ito yung nagiging buhay natin. Kaya ngayong taon, yun nga, paalala sa atin, Pastor last week, diba? Ano ba yung mga isusuko natin, diba? Isuko lahat ng ginagawa natin, ano ba yung mga, kasi sabihin ni Lord, kung ano man yung mga dapat at hindi. At last
may pina-assignment po si pastor sa atin, sa tawag ng Diyos sa buhay natin, kung alam na po ba natin, kung na-discern na po ba talaga natin, kung ano ba yung pagkatawag ni Lord. Kasi lahat po tayo may specific calling po yung bawat isa. So yun po, kasi the whole body, di ba, one body, different parts, but consists of different parts, but connected to one body. So kailangan malaman po natin yun. Kasi part po tayo ng leadership team, mahirap po yun na wala tayong direction. So mahalaga na alam natin kung anong shape po talaga tayo. Roman numeral number 5, what are some characteristics of a good goal? Good goal. So sabi po dito, for goals to be effective in our life, they should have the following characteristics. Letter A, goals should be specific. So may mga example po tayo dito last week po. Number 1, ang non-specific goal, hindi po ito tama na ganito lang tayo. Kasi di ba tayo kumbaga mga Kristiyano tayo, kumbaga dapat nagsiset tayo ng specific. So example mo ng non-specific goal, sabi dito, I want to become a better husband. So dapat ang pinaka-specific po natin dito, I will pray with my wife for 10 minutes each day. So another example din po ng non-specific, I want to be a better wife this year. So dapat mag-aral tayong magluto every day. Gusto natin maging healthy, di ba? Maayos yung magkaroon ng ma-organize yung bahay. So ang specific goal po doon dapat, di ba? Doon naman sa gusto na maging healthy, yung dapat mag-exercise, dapat din na kumakain ng mga bawal, iwas na sa lahat. Yung po yung specific goal. Non-specific goal, bawa gusto ko mag-ipon. So, non-specific goal po, yun. Ang specific goal po doon, tatanggalin na po yung mga Shopee, wag nang bili ng bili na hindi mahalaga, ilagay yung 10%, ibigay kay Lord, mag-save ng 500. So, yun po yung mga specific goal. And letter B, goal should be realistic and achievable. So, may example po tayo dito. Non-realistic goal naman, I will read the Bible through every month. So, hindi naman po makatotohanan yun, nababasahin yung Bible, tatapusin po ba ng isang buwan, sa loob ng isang buwan. So, ang realistic goal po dito, I will read the Bible 30 minutes a day. So, isa pa pong non-realistic goal, maglulus ako ng 20 kilos isang linggo. So, napakahirap pong i-achieve yun. Delikado rin yun. So, hindi po yung realistic. No? Ang realistic goal natin, magbabawas tayo syempre ng mga kinakain natin, ng mga carbs, diba? Gawin natin isang cup araw-araw, yung ganun. So, letter C naman, goals should be measurable. So, ibig sabihin, it involves time frame. Kumbaga, yung may months, it involves years, ganun. Kasi non-measurable goal, halimbawa, I want to be an attorney. So, hindi naman isang araw, attorney ka na. So, measurable goal, I plan on graduating my law degree in 6 years. So, ibig sabihin, hindi naman sa buong magdamag gano'n na ano ka na, kumbaga attorney, I want to be a doctor, a teacher. So, syempre, meron time frame. Kumbaga, mag-aaral ka. Yun, thank you, Lord. At number 6, Roman numeral number 6, what are some additional guidelines for setting goals? Sabi, nasa po natin sa Luke chapter 14, verse 24 to 33 po. Si Jesus po gumamit dito ng dalawang halimbawa. Una, ang taong tatayo ng hari na makikipagdigma. So sa pagtatayo po natin ng tore, mga kapatid, ang kailangan po natin dito ay pagkakalkular or pagkukompute, pagtutuos. So yung pagkwenta. So ganito rin po, pag-set natin ng goals, kailangan matuto po tayo magbilang muna bago magsimula. Sabi nga ng Panginoon, bago ka magtayo ng tore, di ba, upo ka muna, kukumputin mo muna kung kaya ba itong tapusin, kung gaano kataas ang tore, ilang floors ba yun, ilang bato ang kakailanganin, semento, so mga pangangailangan, gaano ba kalalim ang hukay, di ba, magkano ang aabutin, so lahat kung ito ay binibilang para sigurado talaga matatapos yung sinimulan. So ganun din po yung goal setting natin, habang as we follow the Lord Jesus Christ, ito yung mga principles na tinuturo niya sa atin. So, ayun, when setting goals, letter A, calculate the amount of time, energy, and effort that is needed to accomplish the whole task. So, ayun po, kailangan po natin i-calculate ang oras, energy, at effort para matapos po buong task. So, gaya nga po ng, ayun, halimbawa, paglaban po, sabi ng Panginoon, diba? Kasi hindi naman papasok sa laban kung hindi ka handa. Kumbaga, parang matatalo ka. Mamatay ka lang dyan kung hindi mo pinag-iisipan. Sa simula lang, pero hindi mo naman, kumbaga, hindi natapos. Kaya ang goal setting natin dapat is smart, specific, measurable, attainable, realistic at time frame. So, tulad ng dito, ilang oras binibigay natin kapag nanonood tayo ng TV, sa pagsa-cellphone, pero may oras ba tayo sa Bible? Kumbaga, yun nga, sa pag-journal natin, gaano ba tayo nagkatagal na naglalaro, di ba? 3 hours sa mga ML, sa pagbabrowse, pero walang oras, kumbaga, hindi makapag-ano sa Bible, sa pagbabasa ng Bible. So, kumbaga, unti-unti, paglaanan natin yun, yung journaling na yun. Huwag munang maglaro hanggat hindi pa nakapag-ano kay Lord, nakapag-journal, nakapag-devotion, kasi, kumbaga, tsaka na maglaro after ng, lahat ng
para kay Lord na ilaan yung oras na yun. So, kailangan i-calculate din ang energy natin. Tayo, kasi kung sobra ng disiplina natin sa ibang naman yun. Kumbaga, hindi tayo basta-basta nagsiset ng goals kung ba kinakalculate natin yun. Letter B, anticipate distractions in your